Amen. Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa sa oras na ito. Tayo po ay nagpapatuloy po sa Panginoon. At mga kapatid, wag po tayong susuko. Dire-diretso lang po sa ating paglilingkod, no? Medyo mababa na po ang atin pong MECQ. Siguro, lowin po ng Panginoon, this coming May, tayo po ay makapanambahan na, no? Miss na po natin ang bawat isa. Amen. So, bago tayo magpatuloy, meron po tayong tanong dito, no? Alam niyo po kung parang ganito tanong, no? Alam niyo po ba kung ano po nangyayari sa mundo po natin? Parang pinag-uusapan po natin dito, ano po ba yung current event na nangyayari po sa mundo na atin pong ginagalawan? Ang tanong po natin dito sa bawat isa, alam po ba natin mga kapatid? So, pangalawang tanong, alam niyo rin po ba na nasa huling panahon na tayo? Kumbaga, alam ba ng bawat isa na tayo po ay nasa last days o nasa huling kapanahunan? Kumbaga, meron pong tinatawag na coming soon at meron po tayong hinihintay na malaking event, no? Ito po ay patungkol po doon sa rapture, no? Kung sakali pong malaman po natin ito mga kapatid, ano po ang atin pong gagawin? So, tatlong tanong lamang po mga kapatid. Una, alam po ba natin kung ano po nangyayari sa oras na ito? Kumbaga, updated ba tayo sa nangyayari po sa mundo na atin pong ginagalawan? Pangalawa, alam din po ba natin na tayo po ay mga nasa huling araw na? Kumbaga, para po kasi sa panahon po natin ngayon, syempre nakakapagtaka, bakit gano'n, bakit ganito? Marami po mga question na nangyayari. Kaya po ang tanong po dito, so alam po ba natin na tayo po ay nasa last days or kumbaga handa na po ba tayo? At pangatlo mga kapatid, kung malaman po natin na ganito na po na nangyayari, ano po ang ating gagawin, no? Kumbaga, ano po ba ang ating ipaprioritize, no? So, ang ating pong text for today at babasahin po natin sa Matthew chapter 24, beginning verse 1 hanggang 14, no? So, kung meron po kayong mga Biblia, mga kapatid, makibukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 24, beginning verse 1 hanggang 14. At ito po sinasabi po, no? Ang sabi po dito, mga kapatid, sa verse 1, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya, nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ninyo ang mga gusali na iyan. Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato, lahat ay iguguho. Verse 3, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ba ang magiging palatandaan ng inyong muling pagbarito at ang katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makaririnig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Verse 7, maglalaban-laban ng mga bansa at hindi ng mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap tulad ng isang babaeng nanganganak. Pagkatapos ay kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Verse 10, at dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. And last verse 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon. At kinikilala po namin, Diyos, Lord, na Ikaw po ang may kontrol ng lahat ng bagay, Panginoon. Lord, ano man po yung mga nangyayari sa paligid, Lord, whether alam namin or hindi namin alam, Panginoon,
Alam po namin, Lord, kami ay secured sa iyo, O Diyos. Kaya Lord, sa oras na ito, hinihingi po namin ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu Santo, Lord, ang magbigay ng kapayapaan, ng comfort at kagalakan sa amin dito, magbigay ng takot sa amin, kundi magkaroon kami, Lord, ng awareness, Panginoon, Lord, ng kahandaan ng aming mga puso, na habang narito kami, Lord, naglilingkod kami, Panginoon, Lord, na meron pong kapanatagan. Naglilingkod kami, Panginoong Lord, na meron pong pag-ibig, Lord, at naglilingkod kami sa iyo, Panginoong Lord, na ginagawa namin ito dahil mahal ka namin, Panginoon, Lord, dahil nagtatanaw kami ng utang na loob sa iyo. Ama, inihingi po namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, Lord, na patuloy na igawad mo sa aming kalagitnaan. We ask for wisdom, revelation, Lord, and knowledge be upon this place, Lord. Right now, pagpalain mo kami, pagpalain mong bawat isa sa lahat ng nonood sa oras na ito. Ikaw po, Lord, ang magpala sa amin. Salamat, Panginoon. This is what we pray. In Jesus' name, Lord God. Amen, amen, and amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen. So ngayon, mga kapatid, ang gagawin po natin, i-exegete po natin para mas lalo po natin maintindihan kung ano po ang sinasabi po ng talata, mga kapatid. Ang sabi po sa verse 1, mga kapatid, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at nagturo sa kanya ang mga gusali ng templo. Nung nandun po sila, habang naglalakad sila, nakita ng mga alagad yung templo at napansin ng mga alagad na ito po ay isang napakalaking palasyo, napakaganda at sawari hindi matitibag, hindi masisira, no? Kumbaga, ito yung pinagmamalaki ng lugar. Ngunit, ano ba yung sinabi ni Jesus Christ? Sabi po ni Jesus Christ dito, nakikita ba ninyo ang gusaling iyan? Parang ganun sabi ni Kristo. Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Parang sinasabi ni Jesus Christ, yan ba yung pinagmamalaki ninyo, tinahangaan? Pero darating ang araw na walang matitirang bato sa kapwa bato. Ang sabi ng Panginoon, ang lahat ay iguguho. Kumbaga, by forcing, no? Now, alam niyo po mga kapatid, ito po ay nangyari noong AD 70. At yung AD 70, mga kapatid, nagkaroon po ng Roman attack against the Jews. Okay, approximately nasa 80,000 soldiers, no? Headed by General Titus. Kaya po, ang nangyari doon po mismo sa templo na yon, yun po talaga ay nawasak, yun po talaga ay ginuho by forcing, no? Kaya makikita po natin kapag pumunta po tayo ng Israel, loobin po ng Panginoon, meron po doon tinatawag na Wailing Wall. At yung Wailing Wall na yon, yun po yung isang wall na lang na natira. Okay? Yung mismong templo talaga wala na, pero meron po doon Wailing Wall na kung saan doon na lamang po nagtipray ang mga Israelite at mga Christian kapag pupunta po sila doon, no? Yung Wailing Wall na yan, mga kapatid, where the Jewish gives importance as a part of their faith and history. Kumbaga, ito po yung nagpapakita at nagpapatunay na meron talaga dating templo doon, pero binasak noong AD 70 as history. Kaya ngayon po, yun na lamang po ay naging a place of prayer at kumbaga, parang tourist spot na lamang po yun, mga kapatid. At yung mismong templo, ngayon, kung saan nakalugar ang Dome of the Rock, okay? Yung dating templo, pero ngayon, pagmamayari na po ngayon ng Muslim yun. At doon na po nakatayo yung mosque. Alright, so, verse 3, noon, si Jesus ay nasa bundok ng Olibo habang siya nakaupo at palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Ano po yung tanong ng kanyang mga alagad? Sabi po dito, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ba ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Kung makikita ho natin itong mga alagad, ay ng seryosong tanong, no? Now, meron pong tatlong topic na tanong po ng mga alagad. Una, the destructions of the temple. Ito po yung nangyari noong AD 70. Pangalawa, yung the second coming of Jesus Christ. Bagamat hindi pa dumarating ang ating Panginoon Kristo at hindi pa ito nangyayari, no? At pangatlo po yung the end times, no? Tatlong topic, the destruction of the temple, the second coming of Jesus Christ, at the end times. So verse 4 sabi, ano naman ang sagot ni Jesus Christ? Sabi ni Kristo, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. No? Parang sinasabi ni Lord, mag-ingat, no? May babala, no? Na pwede pong mailagaw. Ang sabi niya sa verse 5, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw.
Okay? So, ang tanong, sino po yung manliligaw? Kumbaga, intentionally na ililigaw po yung mga disciple, yung mga mananampalataya during that time, at ongoing po na nangyari hanggang ngayon. Sino po sila? Kung makikita ho natin, meron pong darating po yung panahon ng false Christ, false prophet, and false teachers. At yun po ay nangyayari sa panahon nila at hanggang ngayon po nangyayari sa panahon din po natin. And verse 6, sabi po rito ng Panginoon, ano ba yung pababala? Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. And verse 7, maglalaban-laban ng mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Nangyayari na noon, okay? Nangyari sa lolo't lola natin ang World War I, World War II, at inaasahan natin, at wag naman po sana, no, posible magkaroon po ng World War III. Okay? So, ang sabi po dito, magkakaroon po ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Okay? Nangyari noon at nangyari ngayon at nangyayari hanggang sa ngayon. And verse 8, ano po sabi? Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng manganganak. Kumbaga, sa panahon po natin, marami pang mga kasunod. Kumbaga, ang mundo na ginagalawan natin, mga kapatid, ay para siyang nagle-labor na parang isang babae, no? Kumbaga, nararanasan hindi lang ng Pilipinas, hindi lang ng bansang Amerika, kundi lahat, mga kapatid, ay nangyayari yung mga nangyayari o yung tinatawag na pandemic na ito, no? At sabi po sa verse 9, sa mga panahon iyon, kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. So meron pong persecution. Alam niyo po, ang persecution sa Indonesia, sa Islamic world, sa China, North Korea, yung mga atheists, agnostic, unbelievers, yung mga satanists o yung mga komunista, no? So sa panahon ngayon, noon hanggang ngayon, so nangyayari pa rin po. And verse 10, ang sabi po dito, at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Kumbaga, nagkaroon po ng testing of faith, no? Testing of faith, okay? Nagkaroon ng challenges of faith. Ang nakakalungkot nga lang dahil nga sobrang kahirapan, no? Okay? Meron pong tatalikod sa pananampalataya, mapupuot sa pananampalataya at magtataksil po sa pananampalataya. At during po ng Panginoon po ni Jesus Christ, alam naman po nangyari, no? Ongoing hanggang ngayon, nangyayari po yung ganitong mga senaryo, no? Kaya nga po ang faith natin, mga kapatid, no? Kailangan hold tayo talaga sa Panginoon, no? Even nga sa panahon po ni Jesus Christ, na ibenta si Jesus Christ ni Judas, no? Alam niyo po, ang pinagmulan nito is money. Kaya nga sabi ng Biblia, the love of money is the root of all evil. Hindi masama ang pera. Ang labis na pag-ibig sa pera, pagka-prioritize sa pera, yun po ang nagpapasama. Okay? Sapagkat ang pera, neutral lang, mga kapatid ka. Kung titingnan po natin, marami pong kasangkapan ang kaaway para po tayo ay palayuin po sa Panginoon para po manlamig ang tao. Pero ang sabi po ng verse 11 dito, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang marami. Ito na po, magpapanggap na propeta, nakala mo sila tama. So, ang pinakalayunin ng mamang po nila ay iligaw po ang marami. Ang tawag po sa kanila is mga cultic preacher o yung tinatawag na false prophet. At sa panahon na yun, mga kapatid, napakadami na pong naglalabasan ng mga false teaching. And verse 12, ang kasama ay lalagana, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Nangyayari noon at lalong nangyayari ngayon. And verse 13, ito po ang sabi ng Panginoon, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. No? So dito po sinasabi ng Panginoon na kailangan po natin mag-hold firm, stand firm, manatiling tapat sapagkat yun lamang po ang maliligtas. Okay? So in verse 14, ang sabi po, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Okay. So natin, kaya nga po, meron po mga missionaries na nagbubuwis ng buhay, no? Ibinibigay nila ang kanilang buhay, ang kanilang mga pangarap, para pumunta lamang po sa iba't ibang mga lugar, sa mga remote area, no? Sa India, especially sa Arab country, mga kapatid. Kaya nga po, merong tinatawag na
10 for the Windows, mga kapatid, no? At ngayon, kung titingnan po natin, ang sharing po ng gospel ay napakadali na lang kasi meron po tayong social media globally, no? Kaya sinasabi dito ng Panginoon, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos, no? Kung titingnan po natin, napakabilis na po, no, ng conversation, napakabilis na po ng communication para i-preach ang gospel, no? Sabi rito, upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito, no? Imagine lahat ng bansa makarinig. Pero ngayon, habang nagsasalita ako ngayon, actually naririnig po ito halos sa buong bansa, no? Kung sila man po ay nag-subscribe o sila man po ay napindot nila ito. So pwedeng nilang marinig at ma-access po itong sinasabi po natin, lalo na kung sila po ay friend po natin. At kung maganap na ito, sabi po ng Biblia, darating po ang wakas, no? Ngayon po mga kapatid, ang title po na ating po pinag-aaralan sa oras na ito ay pinamagalan po nating Coming Soon, no? Coming Soon. Alam naman po natin pag sinabing Coming Soon, meron pong isang pelikula na darating na mangyayari na inaabangan, no? Parang sa pelikula po yan mga kapatid na nagpo sila, pero surprises, pero alam na darating at darating. Ganon din po ang Biblia. Lahat po ng mga signs nangyayari na, lahat na po ng mga signs na sinasabi po ng Biblia, mga prophecy, no, at alam na ho natin yung tinatawag na signs of coming of Jesus Christ. So ang ating pong title sa oras na ito is about the signs of Christ coming, okay? Pero ang ating pong pinaka-theme or title, no, is Coming Soon. Pag sinabing coming soon, paparating na po. Alright. So, tingnan po natin, meron pong tinatawag dito na spiritual signs. Ano ba yung spiritual signs, mga kapatid? Okay, so buksan lang natin ang electric pa natin. Yan. Okay, diretso lang po tayo, mga kapatid, no? Coming signs. So, meron pong tinatawag na spiritual signs, no? Ano ba yung spiritual signs? Ingay. Medyo maingay po, no? Sige po, medyo tiis lang po tayo mga kapatid. Now, meron pong tinatawag na spiritual signs, no? Pinapakita po ito about spiritual signs, to. Number 1, mga kapatid, o yung letter A natin, meron pong tinatawag na templo. Yung templo na ito, mga kapatid, sinasabi po ng Panginoon na darating ang araw na walang matitira sa kapwa-bato. At ito po ay nangyari na po sa verse 1 and 2. Ito po ay nangyari, mga kapatid, noong AD 70, no? Pinag-usapan po natin ito. By the name of General Titus, no, siya ay ginamit na para wasakin ito pong templo na ito. At sa verse 14, mga kapatid, so meron pong ongoing po yung tinatawag na evangelism. Ang sabi doon, i-preach ang gospel, ang kingdom of God, no, hanging throughout the world. At ang sabi sa verse 14 dito, and this gospel of the kingdom will be preached in the world, okay, as a testimony to all nations, and then, sabi dito, the end will come. Ongoing po ang preaching of the gospel. Maraming mga missionaries na pumupunta sa iba't ibang bansa para mag-preach po ng mabuting balita. At isa po sa ginagamit kong medium, no, ito pong social media. Kaya ongoing po ito. Una yung templo, winasak, noong AD 70 nangyari po. Yung evangelism, hanggang ngayon po nangyayari. And next one, okay, and verse 4 and 5, sabi mo rito, meron pong mga false Christ, okay, ongoing ito, even po yung false prophets, no, ongoing po ito. Makikita ho natin sa panahon po ni Kristo, marami pong nagpanggap na mga false teachers, false prophets, no, okay, false Christ, nangyayari, at sa panahon po natin ngayon, nangyayari, okay? So, yung false teaching, viral po in the circle of the body of Christ. Ano po yung mga teaching ngayon, mga kapatid, na bagamat maaring hindi nyo po napapanood, o maaring nalalaman nyo na pa, o maaring ngayon nyo na pong malalaman, mga kapatid. Ngayon po kasi, no, sa ibang bansa nangyayari na ito, no? Pero ngayon po, pumapasok po sa body of Christ, ito pong katuruan. Meron pong naniniwala, they don't believe the Bible, no? Hindi sila naniniwala na ang Bible, yung 66 books, no, from Old Testament to New Testament ay salita ng Diyos. Hindi na sila naniniwala na ito po ay salita ng Diyos. Okay? They don't believe, okay, hell exists. Hindi na rin sila naniniwala na meron pang hell, no, sapagkat
parang sabi nila, grace wings o hindi naman unconditional love, no? Ang sabi nila, ang hell daw po, it was man-made, no? Wala nang hell, wala nang eternal life, wala nang punishment. Kumbaga, ang katuroong ito na walang hell, mga kapatid, it gives license na ang tao po ay gumawa po ng masama. Nakakatakot kung wala pong parusa, walang hell, no? Now, tingnan po natin, they don't believe rapture, no? Hindi rin sila naniniwala sa rapture. Sabi nila, it happened daw ito nung panahon po. Inasahan na darating po ang ating Panginoong Kristo. Sa atin po, ang paniniwala po natin, meron pong rapture, kapatid. Ang tawag po natin dyan ay blessed hope. Alright? Okay, so ito po ang kanilang paniniwalaan, matindi po ang kanilang faith. Ang faith po nila, they believe that whether you accept Jesus Christ or not, you are still saved. Parang ganito, kahit tanggapin mo si Kristo, hindi mo tanggapin si Kristo, ligtas ka na. No? Yun ang kanilang paniniwala kasi meron pong tinatawag na unconditional love. Alam niyo po, nakakatakot po yun, mga kapatid. At kahit po ang panalangin, they are lessen the power of prayer. Kahit po yung prayer mismo na lagi natin ginagawa, para sa kanila pa okay lang daw po na hindi na manalangin at okay lang din po na hindi na mag-devotion. Nakakatakot po yung ganong katuruan. Okay, meron pong signs ng spiritual. At meron din namang signs, mga kapatid, sa pagbabalik po ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi po, meron pong natural signs. Kung meron pong tinatawag na spiritual signs, meron din namang tinatawag na natural signs. Ano po yung natural signs? Magkakaroon po ng earthquakes. Di ba? Magkakaroon po ng famine. At alam ho natin, nangyari noon, nangyayari ngayon, at nangyayari. Kaya kayo tinatawag yung pantry, di ba? Na ito, mga viral ito, no? Kumbaga, para bang sa halip na kumuha ng tamang pagkain, so ang ginagawa nila, nanglalamang po sa kapwa, no? So, kung titingnan po natin, meron pong tinatawag sa Bible na pestilences or pestilence. Pag sinabing pestilence, salot or plagues, no? At one of the plagues na nararanasan po natin ngayon, at present, mga kapatid, yung tinatawag na COVID-19, no? COVID-19 kasi nung 2019 siya nagsimula sa China hanggang naging COVID na 2020, ngayon po 2021, naging COVID variant na siya, mga kapatid. So, update lang tayo, mga kapatid, no? Alam niyo po, ito po sa buong mundo update, no? Nag-search po ako kahapon, no? Ang world cases po natin pala, ang tinamaan po ng COVID is 146,465,269, no? Million around the world po ang, meron pong COVID. Now, ang namatay na po sa COVID, mga kapatid, no, update po tayo, mga kapatid, updated po ito is 3,103,151. So, nasa 3 million na po ang namamatay around the world. Alam niyo po, sa Pilipinas, mga kapatid, nasa number 26 po tayo, no? Pang 26 po tayo, mga kapatid. Ang bansa po, ang countries, mga kapatid, around nasa 200 plus countries. Hindi ako nagkakamali sa 200. Pero po tayo sa merong pinakamaraming cases ng COVID-19. Ilan po tayo? Updated, mga kapatid, nasa 989,380. Close po tayo sa 1 billion, mga kapatid. And as of April 24, no? Alam niyo po, ang nadagdag po sa atin is 9,661. Alam niyo po, ang everyday COVID cases po natin, mga kapatid, ay nasa 8,000 to 12,000. Kaya kumbaga, matibay. Alam niyo, kapatid, no? Alam naman po natin, no, na ang lahat po ng tao ay mawawala. Napakasimple lamang po ng buhay. Pwedeng mamatay na COVID. Kaya nga, minsan po, ang COVID ay parang nagiging negosyo na lang, nagiging politics. Pwede, whether you like it or not, tanggapin po natin ito at hindi. Talaga pong merong COVID, mga kapatid, dapat po tayong mag-ingat. Bagamat nahaluan nga lang po ng tinatawag na politics ito, pero alam niyo po, kahit hindi ka magka-COVID, ang daming uri ng sakit, no? Pwede ho tayong mamatay anytime, anywhere. Pwede nga po, pagtulog natin, kinabukasan, hindi na tayong magising, no? So, tingnan natin, no? Kaya nga po, itong prominent na sakit na ito, ang dami pong namamatay. Sino-sino po mga namamatay, no? So, meron pong namamatay na artista, politician, doctors, and nurses, mga athletes pa, no? Yung mga malalaking katawan, yung mga nag-eehersisyo, no? Even the servants of God. Marami na rin na mga namamatay na pastors, na mga bishop, no? Na mga reverend, no? Hindi natin sinasabi na, kasi nga po,
Actually po, ang kamatayan po talaga, wala po talagang itong pinipili, no? Kumbaga, ang kailangan na po natin maging handa tayo sa lahat po ng araw ng ating pong buhay, no? Tulad nga po ng sinabi natin, kung meron pong tinatawag na spiritual science, meron pong tinatawag na natural science na nabasa po natin, meron pong tinatawag na political science. Ano ba yung political science, mga kapatid? Sabi po rito, meron din po sa verse 6, 7, 8, meron po mga persecutions, wars, nations, and kingdoms war. So, nagkakaroon po ng tinatawag na mga iringan ng bawat bansa, no? Meron pong, ibig sabihin, pag sinabing persecutions, ang nakakaranas po nito yung mga mananampalataya. Katulad po ng China, ng North Korea, ayan, okay? Yung mga communist country, mga Muslim country. At ang nakakatakot pa, mga kapatid, no? Wag naman, no? Yung West Philippine Sea na hindi natin inaasahan, baka pwedeng maging siklab ito ng WWR, yung World War III. So, kaya sinasabi lamang po natin ito para maging update, para malaman natin ang nangyayari sa ating buong bansa upang makapag-prepare tayo, ayusin natin ang buhay natin at mas lalo po tayong manalangin at magtiwala po sa Panginoon. Sapagkat ang mundo na ginagalawan natin ay unstable po ito, di ba? Kahit po ang government natin, mga kapatid, hindi mapuprovide ang lahat ng pangailangan natin. Bagamat nakakapag-provide sila, katulad po ng sa nakaraan, no? Pero not necessarily na kaya po nilang i-provide ito. So pang-apat, meron pong tinatawag na moral science. Ano ba yung moral science? So sabi sa verse 12, because of the increase of wickedness, the love of the most will grow cold. Di ba? Dahil po sa increase ng wickedness, mga kapatid, sabi po rito ng Biblia, okay, na marami po ang malalamig sa kanilang pananampalataya. Kaya nga, alam mo, nakahula na rin ito, sabi po ng Biblia, pagdating po ng araw, ang masama ay lalong magpapakasama, ang mabuti ay lalong magpapakabuti. Wala pong gitna. Masama, lalong magpapakasama, mabuti, lalong magpapakabuti. Yung neutral, wala pong neutral. Kaya sabi ng Panginoon, you cannot serve two master. Mamimili ka. Ikaw ba'y magpapakasama o ikaw ba'y magpapakabuti? Amen? Kaya sabi dito, because of the increase of wickedness, grabe po ang increase ng wickedness ngayon, mga kapatid, no? Because of the social media. Ang social media hindi masama. Depende kung paano itong ginagamit ng individual. Rampant po ang sexual immorality, no? During that time, no? Dahil wala pang mga cellphone, sulat-sulat pa lang, pero ngayon, grabe na po, no? May mga apps na social media, grabe ang sexual immorality, merong cybersex, grabe ang corruption, mga kapatid, no? Ang social media mas nagagamit po sa kasamaan. Kaya nga po sa mga vloggings, no? Actually, mas marami pa ang followers ng kalokohan kaysa po sa mga mabubuting mga bagay. Kahit nga even sa panonood po ng balita, di ba? Singit-singit lang ang good news, pero karamihan sa napapanood mo sa balita, puro masasama, puro hindi maayos. Kaya kung titingnan po natin, rampant, nandyan ang pornography, may mga scammers, no? Meron tayong mga kapatid na mga na-scam, no? Kaya mga kapatid, rampant pa, kaya nga po, dahil po sa ganitong wickedness na nangyari po sa buhay po ng bawat isa, nagkakaroon po ng tinatawag na panlalamig, no? Na panlalamig, no? Isa rin po ito sa mga signs at nawa, no? Na huwag po tayo na sumabay sa agos ng kasamaan at manlamig po sa ating pananampalataya. Kailangan po natin i-battle ito, mga kapatid. At ang sabi po rito, mga kapatid, sa verse 13, but the one who stands firm to the end will be saved. No? Ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. And verse 14 na sinasabi po doon, sa verse 14, mga kapatid, na ano sabi sa verse 14, no? Sabi, ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa pag-aari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. Meron pong apat na signs of Christ coming. Number 1, meron pong spiritual signs. Pangalawa, mga kapatid, meron naman pong tinatawag na natural signs. Pangatlo, mga kapatid, meron pong political signs, no? Okay, so next, mga minamahal, meron pong tinatawag na moral signs po ang pang-apat. Ang tanong dito, na ano po ba yung nais po ng Panginoon sa atin, no? Upang sa mga signs na nagaganap na ito, hindi po tayo dapat matakot, kundi maging prepared po tayo, no? Dapat po ito yung maging tungtungan ng ating pananampalataya, stepping stone po natin ito upang lalo tayong dumikit po sa Panginoon, no?
Now, tingnan po natin. So, meron pong dalawang bagay na nais po ng Panginoon sa atin. God wants us to. Nais po ng Panginoon na gustong ipagawa sa atin. Pangalawa po mga kapatid pangalawa po, meron po ang Diyos sinasabi sa atin. Gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Okay, number one, pangalawa, meron pong nais pong sabihin sa atin ng Panginoon. Tingnan po natin mga kapatid. So, okay, in point number one po natin, God wants us to. Okay, meron pong tatlong bagay tayong pag-aaralan. Una, so, nais po ng Panginoon mag-prepare tayo always, no? Prepare always, preserve always, and proclaim always. Tatlong P po ito. Prepare always, persevere always, and proclaim always. Tingnan po natin. Now, dito po sa prepare always, mga kapatid, pag binasa po natin sa verse 4, ang sabi, Jesus answered, no? Jesus answered, watch out that no one deceives you. Lahat po tayo mananampalataya, okay, dahil meron pong kaaway, ang layunin po ng kaaway, ilayo tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon, no? At ang sabi ng Panginoon, mag-ingat po tayo, no? Na hindi po tayo ma-deceive, hindi po tayo maloko. Alam niyo po, meron pong tinatawag na personal deception. Pwede ang philosophy mo, pwede ang pride mo, or pwede naman dahil meron kang iniingatan sa sarili mo, no? Pwede po ikaw, pwede po ako, pwede po tayong lahat ay ma-deceive. Ma-deceive ng ano? Ma-deceive upang tayo po ay lumayo po sa Panginoon. Okay? Meron pong tinatawag na deception na nangyayari. Now, tingnan po natin mga kapatid, kaya nga po meron tinatawag na mga false teaching, mga false prophet, yung tinatawag na mga cultic person na hindi natin alam, nakala natin tama ang kanilang turo dahil tayo naman, nakikinig tayo sa kanila kasi ang galing nilang magsalita, hanga tayo, kilala sila sa lipunan, pero hindi ho natin alam na tayo po pala ay naluloko na. Kaya nga mga kapatid, mag-stick tayo kung anong sinasabi ng salita po ng Panginoon. Number one mga kapatid, dapat po tayong maging prepared. Kaya nga sabi ng Lord, watch out, okay? Para hindi po tayo ma-deceive, no? So pangalawa, God wants us to, nais po ng Panginoon sa atin, mag-persevere tayo. Always, no? Pag sinabing mag-persevere po tayo, ito po sinasabi, then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. Meaning to say, mga kapatid, kailangan po tayong maging matatag. No? Kailangan po natin mag-stand firm tayo, mag-persevere po tayo sa ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya natin, kapatid, ay susubukan, iti-testing. Kumbaga, yung ating faith, titingnan, papadaanin tayo sa apoy. Okay? Kaya dito, ano po ang dapat natin gawin? Sabi po dito sa verse 13, but the one who stands firm to the end will be saved. Ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ibig sabihin, ang pananampalataya natin hindi lang dapat nagsisimula, kundi dapat umuusad at dapat active hanggang sa pinakadulong-dulo ng ating pananampalataya, mga kapatid. Kailangan po nating manatili sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Lord, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Amen? Now, tingnan po natin. Ang tanong dito, kay kanino ho tayo mananatili na tapat? No? Para hanggang sa pinakadulo-dulo ng ating pananampalataya, mga kapatid, ay nagpapatuloy tayo sa Panginoon. Now, tingnan po natin. So, number one, pag pinag-aralan po natin ang buong konteksto, dapat manatili tayo kay Jesus Christ. Sapagkat makikita ho natin at nabasa ho natin na si Kristo po ang nagsasalita sa kanila. Kaya ang sabi ng Panginoon, watch out, okay, para hindi kayo ma-deceive. Para hindi ma-deceive, okay, kasi meron pong tinatawag na false Christ na darating, kailangan manatili tayo kay Jesus Christ. Dapat maging intact ang ating relasyon po sa Panginoon. Pangalawa, manatili po tayo sa kanyang salita. Okay, kaya nga po meron pong tinatawag na devotion, mga kapatid. Magdi-devotion tayo. Alam niyo po, ang FFC, mga kapatid, yung FFC na po natin, yan po ang ating pag-general devotion. Pero pwede naman po kayong magbasa ng sarili, madalangin ng sarili. Kung meron ipinapabasa sa inyo ang Panginoon, no, na chapter of verses, so pwede po ninyong basahin yon as in your personal devotion to God. Ang FFC po ay nakakatulong lamang po sa atin yun, mga kapatid, no? Para at least tayo pong lahat bilang mga mananampalataya na sa Bethel Temple area at nagkakaalaman po tayo at namomonitor ko kayo kung kayo po talaga ay
ay nakakapag-devotion at the same time, namomonitor po kayo dahil nga po sa pamamagitan po ng mga attendance to yun mga kapatid ay nakikita ko at napapayuhan ko kayo doon, no? At nabibigyan ko rin po kayo ng mga assessment, no? Una, dapat po tayong manatili kay Jesus Christ, yung ating pong personal relation sa Panginoon. Pangalawa, yung sa His Word, yung kanyang salita. At pangatlo mga kapatid, manatili po tayo dun sa mga God's servant talaga na ginagamit ng Panginoon sa iyo. Kasi meron pong tinatawag na may mga false teachers na darating. Kasi pwede kang manood sa TV, sa social media, pwede kang magbasa ng libro. Kaya nga po tayo, meron tayong question and answer na para for clarification at the same time hindi po tayo ma-deceive. Kasi mahirap po na kung ito yung sarili mong interpretation nito, yung pala mali po pala at meron kang mga taong hinahangaan or meron kang taong mga pinanonood na hindi mo alam na dahil nga hindi mo sila matanong, so pwedeng mag-sway pang pananampalataya mo. Kaya nga po, lahat po ng bawat churches ay binigyan po ng Panginoon ng mga pastors, no, ng mga ngalaga, ng mga leaders sa kanila. Kaya ang sinasabi po rito ng Panginoon, manatili po tayo sa totoong servant, okay, ng Diyos. At yung mga servant na yan, sila po ay nagtuturo, nagpipreach, no? At the same time, maganda rin, nag-guide po natin ang bawat isa, lalo ngayon, meron po tayong Memory-Verse power. Amen? So manatili rin po tayo mga kapatid sa holy life, no? Ibig sabihin, dapat i-preserve po natin ang ating sarili na maging banal. Kaya nga sabi po ng Panginoong Kristo na, be holy for I am holy. Sapagkat ang Panginoon mga kapatid ay banal at babalikan po ng Panginoon yung mga taong banal. Ibig sabihin, i-preserve po natin ang ating sarili na malinis sa harapan po ng Panginoon. At meron po tinatawag po rito mga kapatid na filter. Pinag-aralan po natin ang salita po ng Panginoon ay nagre-restrain, ang salita ng Lord ay nagpipilter, no? Kaya nga po, sabi po ni Solomon, no? Yung the greatest duty of man, yung sabi niya, fear the Lord and keep His commandment because this is the whole duty of man. Sapagkat kahit si Solomon po na napakatalinong tao, pero po siya ay na-deceive, no, sa karangyaan, sa babae, karangalan, kapangyarihan, no, kasaganahan. Kumbaga, ito pong si Solomon ay na-deceive. Kaya nga, sabi niya, remember your Creator in the days of your youth before the troubles come. Kaya dumating po ang buhay niya na sira-sira ang kanyang buhay. Kaya throughout of his life, no, ang sabi niya, meaningless sapagkat ang kanyang buhay ay nauwi sa wala. Kaya nga, ang sabi sa huli, this is the conclusion of all matters. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang kalooban. Ano po ang sabi ng kanyang tatay na si David? Sabi po ng Psalms 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. No, iningatan ko ang aking salita, no, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang ako ay hindi magkasala. Dapat ganoon po ang ating maging attitude mga kapatid. Yung word of God, yung salita ng Panginoon nagre-restrain at nagpipilter ito ng mga madudumi, no, ng mga pollution galing sa labas para hindi makapasok sa loob. Kaya nga, tingnan po natin mga kapatid, sa perseverance mga kapatid, no, sa manatili kay Jesus, sa kanyang word, manatili sa mga lingkod ng Panginoon, manatili po tayong banal sa harapan ng Panginoon. At lastly, ang sabi po rito, yung tinatawag manatili po tayo sa fireplace. Kasi sabi po ng Biblia, pagdating ng araw, marami pong manlalamig, no? Magtataas ang antas ng kasamaan at marami pong manlalamig. Para hindi ka manlamig mga kapatid, ano kailangan para hindi manlamig? Kailangan po ng tinatawag na fireplace. Ibig sabihin, isang lugar na kung saan magpapainit sa'yo. Alam nyo sa ibang bansa, malamig doon eh. Kunyari, halimbawa sa Switzerland or sa Netherlands, malamig. Kaya po sa lugar po nila, meron po silang isang lugar talaga doon na talagang literally nagpapasiklab sila ng apoy. At kapag sa sobrang lamig, doon lang sila pupunta para mainitan sila. Okay? Yun po yung tinatawag na fireplace. Ano po yung fireplace po natin mga kapatid sa atin? Meron po tayong church, meron po tayong cell groups, meron po tayong FFC as our daily devotion, meron tayong Memory-Verse power, meron tayong Bible study, meron tayong training, meron tayong seminar, meron tayong conferences, meron tayong training, meron tayong Bible school sa gusto mag-aral, meron tayong mga social media, at meron din tayong mga Q&A. Kaya mga kapatid, napakaraming ways para po tayo mag-apply. Nasa inyo na lang po yun kung saan po kayo pupunta. Pero napakamaraming means, no? Bagamat ngayon, medyo mahigpit pa, pero lahat po ng ito mga kapatid, karamihan dito ginagawa na po natin mga kapatid. Okay? So,
Ano po nais ng Panginoon sa atin? Prepare always. Lagi kang maging handa. Pangalawa, persevere. Ibig sabihin, kailangan tayong magpatuloy, manatili po sa Panginoon. At pangatlo, mga kapatid, yung tinatawag na proclaim always. So, ibig sabihin, lagi natin pinoproclaim ang mabuting balita. Ano po yung mabuting balita? Ang sabi po sa verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world. Bilang mga mananampalataya, tayo po, bilang mananampalataya po ng Panginoon, sabi po ng Panginoon sa atin, in Acts chapter 1 verse 8, when the Holy Spirit comes, you will receive power, and you will become my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. Di ba? In Matthew chapter 28, verse 19 to 20, ang sabi doon, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all I have commanded you. And remember, I am always with you in the very ends of the earth. Ibig sabihin, meron pong pinagagawa sa atin, meron po tayong duty, okay? Tayo po as a witness, tayo po yung mga martyr, na ang trabaho po natin ay mag-share ng gospel, mag-share ng mabuting balita hanggang sa pinakadulo ng ating buhay. I-proclaim po natin ang gospel. Seasons and out of seasons, mga kapatid. Dapat maging lifestyle po natin ang pagbabahagi ng salita ng Lord. Kumbaga tayo po ay on mission lagi. Diba? Lagi po tayo on mission because we are the soldiers of God. Lagi tayong nasa labanan, lagi tayong nag-share ng mabuting balita. Kaya po, in application po sa atin na lagi po natin ipinag-pray, no? Meron po tayong 5M. Okay? Ano po yung 5M na yun, mga kapatid? Mailapit, makakilala, maligtas, maayos, magamit. That is our lifestyle. Una, yung tinatawag na M, first M, yung mailapit. Kaya po tayo nakikipag-relational po sa iba't ibang mga tao, no? Gumagawa tayo ng mabuti. Kasi gusto po natin, ang mga tao na yun, mga kapatid, mailapit po natin sila sa Panginoon. Kaya po yung everyday lifestyle na ginagawa natin, mga kapatid, especially yung testimony po natin, ay nagiging means po ng gospel para sa kanila, para mailapit po natin sila sa Panginoon. Ang layunin para mailapit, pangalawa, para po sila ay makakilala sa Lord. Paano sila makakilala sa Lord? Kapag build ang ating relasyon sa kanila, so madali na po tayo makapag-share sa kanila ng gospel at pwede rin po natin gamitin ang one verse evangelism. At kapag sila po ay tumanggap sa Panginoon, pangatlo, sila po ay maliligtas o maligtas o magkaroon po sila ng personal acceptance to Jesus Christ. No? Una, mailapit, makakilala. Pangatlo ay maligtas sila. At kapag ligtas na sila, mga kapatid, maayos. Ibig sabihin ng maayos, magkakaroon sila ng new life in Christ. Maayos po ang buhay nila. Imagine that, kapatid, kahit mayaman, may business, may kotse, lahat nasa kanya na. Okay? Gusto kong sabihin sa iyo, mga kapatid, hindi po maayos ang kanyang buhay. Siguro physically maayos, pero pagdating po spiritual, hindi po maayos. Aayos pa lamang at mag-start pa lang na maayos po ang buhay ng isang tao kapag siya po ay ligtas na. Kasi kapag hindi po ligtas ang tao, maaring maayos ang kanyang physical, ang kanyang material, pero lahat po ng bagay na yan, pagdating ng araw, mawawala din po yan. Maaayos lang po ang buhay ng tao kapag siya po ay nagkaroon ng personal relation po sa Panginoon. 5M, mailapit, makakilala, maligtas, maayos, and lastly, mga kapatid, magamit. At loobin ng Panginoon, habang tinitrain po natin sila, magamit din po sila ng Panginoon, para saan? Para sa pagpapalawig po ng kaharian ng Diyos. Okay, so tandaan po natin, Christ coming. Ibig sabihin, kung yung title po natin, di ba, yung tinatawag na coming soon. Kasi hindi po natin alam pwede pong dumating ang Panginoon. Pwede pong generally, no, as rapture, no, makita ng lahat na ang Panginoon dumarating mula sa langit nandun sa alapaap. Or pwede naman yung individually na kapag tayo ay namatay, siyempre haharap tayo sa Panginoon. Kaya kung ano man ang mauna, whether general, rapture, o pwede namang individual, mamatay tayo individually, tayo ihaharap sa Panginoon. Ngayon po, nagpapakita na napakarami pong mga namamatay sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Diba? Kaya nga ang kamatayan, kapatid, ay... ano siya eh. Kung titingnan po natin ang kamatayan, no? Ang kamatayan, kapatid, ay... so may mga tatlong sekreto, hindi mo alam kung saan ka mamamatay, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay, hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Kaya kailangan lamang po natin maging handa, mga kapatid. Okay, so kung titingnan po natin, mga kapatid,
Yung unang point po natin, ang nais po ng Panginoon sa atin, okay, maging prepare tayo always, persevere tayo always, at dapat po, proclaim always, pinuproklama po natin ang gospel, mga kapatid, no? Now, tingnan po natin, God wants us to, okay? So, pangalawa, ang punto po natin, yung tinatawag, ano ba yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon, no? Tingnan po natin. So, meron pong 4 na bagay. Una, number 1, yung tinatawag na be aware, no? Kailangan po natin maging aware. Aware po saan, no? Sa nangyayari po sa mundo natin, dapat meron tayong alam, dapat meron po tayong pakialam, at dapat nakikialam po tayo. Paano, no? Hindi naman tayo sinasabing pakialam meron tayo, dapat meron lang talaga tayong alam, no? Dapat update tayo, dapat meron din po tayong pakialam, no? Sa body of Christ, at dapat nakikialam tayo. Alam niyo po, hindi naman lahat, we are limited pero alam niyo, nagiging limited po tayo, no? Through the power of the Holy Spirit, no? Sa pamamagitan po ng panalangin. Kaya tayo po mga kapatid, meron tayong Global Cross Mission. Kaya kung wala pa kayo doon, ini-invite po namin kayo na mag-accept kayo doon sa Global Cross Mission. At kung kayo po ay hindi nakakapanalangin doon na kapatid at parang siing-siing lang, kapatid, ito po, ang usapin po dito ay buong mundo. Kaya nga po, galing sa Global Cross Mission, ito po yung problema, hindi lang po ng bansa, pati ng buong mundo, ginagawa po natin, nakikibahagi po tayo sa panalangin ng 24/7 prayer chain. Kailangan po tayo ay maging aware. Be aware. Pangalawa, be alert. Pag sinabing be alert, maging alerto po tayo mga kapatid sa nangyayari po sa ating paligid. No? Hindi lang pinagawalang bahala, kundi dapat updated din po tayo. Bakit tayo updated? Kasi pag hindi ka updated sa mga nangyayari, mawawalan ka talaga ng pakialam. Kaya nga, di ba, even si Jesus Christ, nung siya po ay nag-mission field. Kaya nga sabi, when Jesus Christ saw the crowd, nung nakita ni Kristo yung crowd, di ba? He was moved by His compassion. Kasi nakita niya yung kalagayan ng mga nasa paligid. Dapat ganun din po sa atin mga kapatid, no? Magkakaroon tayo ng tinatawag na updated po tayo sa mga nangyayari. Tingnan po natin kung ano po yung kalagayan ng ating kapatiran, ng ating kapatid, ng ating kapitbahay sa social media. Ako po, nung nakaraan, nag-scroll po ako, no? Mayroon akong mga nakikita talagang naghihingi ng panalangin, naghihingi ng tulong, no? Wala man akong maibigay na tulong na financial. So, siyempre sa pamagitan po ng panalangin, malaking nagagawa. Na-encourage po natin sila. O hindi man, kapag meron talagang pera, so kahit pa paano nakakapagpadala man tayo through GCash. No, kahit pa paano, kahit sa maliit po na bagay mga kapatid, mag-updated po tayo para makapagbigay naman tayo ng tulong sa mga taong nangangailangan. Hindi naman laging puro pera di ba? Hindi naman lagi puro material. Kasi mismo yung presence mo, pwede mong itulong sa kanila. Pero kung di mo alam ang kalagayan nila, so wala lang mga kapatid. So be aware, be alert. No? Pangatlo mga kapatid is be alive. Dapat lagi tayong alive. Kaya nga, di ba, sabi po ng Biblia, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang Ibig sabihin ng pananatili, kapatid, meron pong ginagawa. Stand firm in your faith. Jesus Christ is the author and the finisher of your faith, mga kapatid. Pag sinabing alive, dapat nag-share tayo ng gospel, dapat nag-devotion tayo, dapat, kumbaga, lahat ng merong kinalaman patungkol sa salita ng Diyos, bigyan po natin ng time. No? Hindi yung scroll na lang ng FB, tingin-tingin ng FB, nauubos na yung araw natin. No? So, sinasabi lamang po natin dito mga kapatid na magkaroon po tayo maging alive po tayo, no, patungkol sa mga spiritual na bagay. Maging alive po tayo patungkol po sa mga bagay na makakapag at is sa ating pong spiritual na makakatulong sa mga tao. Kasi po mga kapatid, ang buhay ay simple lang, no? Okay? Life is short. Kaya nga po kapatid, no, dire-diretso lang po tayo sa ating pong paglilingkod po sa Panginoon, no? Ang problema ng riyan lang yan, no? Makilala ka, hindi ka makilala, nandiyan ang problema. Sa mundong ito, mga kapatid, ang nag-suffer, Christian kahit hindi Christian, nag-suffer. Pero, ang gusto lamang po natin sabihin dito, dapat ipinaprioritize natin ang salita ng Lord, si Jesus Christ, ang Diyos mismo. Diyos mismo. Sabi ng Biblia, God must be your priority. Kaya nga sa Ten Commandments natin sa 2, kaya nga ang sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Ibig sabihin, God must be your priority. Kailangan maging alive tayo patungkol po sa spiritual. And lastly, mga kapatid, okay, be active. Maging active. Hindi lang maging alive, kundi maging active. Dapat lagi tayong on mission. No?
Dapat ang buhay natin, no, lagi nating iniisip paano ba tayo makakapag-share ng gospel, paano ba natin silang mailalapit sa Panginoon, paano ba sila makakakilala. Kaya nga po, ang buhay natin mga kapatid, nasa Great Commission po tayo. Kaya kapatid, no, kapatid, kapamilya, kapuso, kaibigan, hindi ko alam kung ano ang iyong kung ano ang dinadanas mo sa oras na ito, pero gusto kong sabihin sa iyo na ano man ang nangyayari sa buhay mo, ang Diyos po ay hindi magbabago. Hindi po magbabago ang Panginoon, no? Nandiyan ang pag-ibig ng Diyos, inaalalayan tayo ng Panginoon. Kapatid, meron kang buhay na walang hanggan. Binigyan ka ng Diyos ng karapatan bilang maging anak ng Diyos. Lahat po ng bagay nasa iyo na ang tunay po nating kayapanan walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Sabi ng Biblia, mas mapalad na meron tayong katawan kaysa sa pagkain, mapalad na meron tayong buhay, no? Kaysa sa pagkain, meron tayong katawan kaysa sa Panginoon. Ibig sabihin, anong bagay na meron ka sa ngayon, pagpasalamat po natin sa Panginoon as long na tayo po ay buhay. No? Kung tayo man ay buhay, salamat. Kung tayo man ay mamatay, salamat. Basta as long datnan tayo na naglilingkod tayo sa Panginoon. Kapatid, okay? Malapit na dumating ang Panginoon. Coming soon, no? Coming soon. Coming soon. Di natin alam kung kailan. Kailangan lang ho natin maging prepared po sa ating pong pananampalataya. Amen. Kapatid, gusto po natin sabihin, life is short, the time is running out. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Kaya po, narito na po ang mga signs, no? Ang mga signs. Ano ba yung mga signs na yan? Meron pong tinatawag na spiritual signs, meron pong tinatawag na natural signs, political signs. Mga kapatid, okay? Meron tinatawag na moral signs. Nandiyan na. Kaya kapatid, lagi tayong maging handa. Ang sabi ng Panginoon, ulit-ulitin po natin, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya kapatid, manatili po tayo sa Panginoon. Amen. Tayo po yumuko, tayo po manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito, Lord. At inihingi po namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo, Lord, na patuloy na siyang, Lord, mag-empower sa amin, mag-restore sa amin, mag-revive sa aming Panginoon, at tulungan mo kami, Lord, na mabuhayan, Lord, sa pamagitan ng salitang ito, na amin pong narinig na patuloy pong magpapaalala sa amin that we are, Lord, strangers in this world, Panginoon. Lord, tulungan mo kaming manampalataya, maglingkod, magtiwala, anuman po ang nangyayari sa paligid, Panginoon, sapagat sinasabi ng salita mo, Lord, you are our great counselor, Panginoon. You are our wonderful counselor. You are our mighty God. You are our everlasting Father. And you are our Prince of Peace, Panginoon. And you are our King, Panginoon. Lord, provided mo ang lahat ng bagay, Panginoong Diyos. Kaya, Lord, nagtitiwala kami sa iyo at pinagtitiwalaan ka namin, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang aking mga kapatid sa oras na ito, Lord. At anuman pong mga nararanasan nila sa oras na ito, ng sakit, ng karamdaman, anuman pong walang trabaho o utang, alam ko, Panginoong Lord, na ipuprovide mo sa kanila ito sa oras na ito, Lord. Lahat ng merong sakit at karamdaman sa oras na ito na nakikinig right now, I command you in Jesus' name, be healed mula ulo hanggang talampakan, every bone, muscle, vein, and blood, and tendons right now, I command you to be back in a normal flow right now in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Ikaw na may utang sa pangalan ni Jesus, mababayaran mo yan in Jesus' name. Lahat na merong emotional problem, I pray yung spiritual na kapayapaan, i-comfort mo sila, Panginoon. Lord, sa lahat ng kulang sa financial, I pray for your provision, Panginoon. Lord, I declare and I decree right now, Lord, yung divine protection, divine provision, and divine promotion, Panginoon, Lord, be upon us. At patuloy, Lord God, na pasiglahin mo ang aming pananampalataya, i-revive mo kami, Panginoon, at pagpalain mo kami, Panginoon. Lord, ito pong aming samot dalangin, Lord. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. This is what we pray, Lord. In Jesus' name, ang lahat po na naghihintay sa Panginoon ay magsabi ng Amen and Amen. Maranatha, Hallelujah. Kapatid, pag sinabing Maranatha, come Lord, come Jesus Christ. Ito po ay nagpapaalala sa atin na darating ang Panginoon at nare-remind po tayo na malapit nang dumating ang Panginoon. Maranatha, Hallelujah. Praise God. Maraming pong salamat sa bawat isa mga kapatid.